Paglabas ng motor na ito, biglang nagbaba ng presyo ang Honda Click 160. Ito kaya ang dahilan? Alamin natin kung bakit ko nasabi ito at kung bakit biglang naging mas agresibo ang presyo sa merkado. Aminin natin, mahal na mahal ng mga riders ang Honda Click 125 dahil sa sobrang sulit nito. Pero pagdating sa Click 160, parang hindi naging kasing init ang pagtanggap ng ibang riders. Marami ang nagtanong kung sulit ba talaga ang dagdag presyo para sa upgrade. At heto na nga, pumasok sa esena ang Yamaha Lexi 155. Dito na nagsimulang pag-usapan kung may bagong kalaban na ba ang Click sa market. Bakit ko nga ba nasabing malaking hamon sa Click 160 ang Lexi 155? Unang-una, pag-usapan natin ang presyo. Sa maraming dealers, makikita na minsan ay halos magkalapit o mas mababa pa ang presyo ng Lexi kumpara sa Click 160. Kaya para sa ibang riders, napapaisip sila kung alin ba ang mas sulit. May nagsasabi na okay lang na mas mahal ang Click 160 dahil mas mataas ang displacement nito. Totoo naman na 160cc ito kumpara sa 155cc ng Lexi. Pero sa totoong paggamit sa kalsada, maliit lang talaga ang difference na mararamdaman ng karamihan sa riders. Pangalawa, pagdating sa makina. Ang Lexi 155 ay may VVA o Variable Valve Actuation na tumutulong para manatiling malakas ang hatak lalo na sa mas mataas na RPM. Samantala, ang Click 160 naman ay gumagamit ng ESP Plus engine na kilala sa pagiging smooth, fuel efficient at responsive sa city riding. Pangatlo, teknolohiya at features. Dito nagiging interesting ang laban. Ang Lexi 155 ay Y-Connect ready, kaya pwede mong makita sa phone mo ang ilang impormasyon ng motor mo. May maxi scooter styling din ito, mas malapad ang upuan at mas relax ang riding posture. Ang Click 160 naman ay may fully digital instrument panel, smart key system at USB charger, kaya hindi rin masasabi na basic lang ang features nito. Mas sporty at compact naman ang design nito kumpara sa maxi style ng Lexi. Kaya nang lumabas ang Lexi 155 na may ganitong kombinasyon ng features, styling at presyong kompetitibo, hindi na rin nakapagtataka kung bakit naging mas agresibo ang presyo ng Click 160. Natural lang sa industriya ng motor na mag-adjust ang presyo kapag may bagong kalaban na pumapasok sa parehong segment. Kaya kung bibili ka ngayon, huwag kang basta tumingin lang sa price drop. Mas mahalaga pa rin na isipin kung alin ang mas bagay sa style ng pagmamaneho mo. Sporty at compact ba o maxi scooter comfort? Kayo mga paps, ano sa tingin ninyo? Mas sulit ba ang Click 160 o mas pipiliin ninyo ang Lexi 155 dahil sa features at comfort nito? I-comment ninyo ang opinion ninyo sa baba at pag-usapan natin yan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga usapang motor dito sa Pilipinas. Ride safe!